Para sa mga bagong may VF3, highly recommended na meron kang breaker. So, dedicated breaker. So guys, ito na yung shocks niya. So, stock na VinFast. Ito siya. Ay, may power din. Oh, Aliw ba? dami nagtatanong kung paano daw na-maintain to. Plastic parts repair siya. So parang polishing and maintenance siya sa mga black cladding natin. Pupunta tayo ngayon sa Absolute Auto Works. So papakabit na natin yung KYB Ion shocks natin para sa VinFast VF3. Guys, tara! Merong Jetur ice cream sa harap natin. So, ito yung guys yung isa sa option natin dati. So, ang ganda tignan, no? So, 2 minutes away, nandun na tayo sa Absolute Auto Works. So, Igdalig Street siya. So, likod lang siya ng Z-Square. Ayun, Freeway! Musta bro? Musta? So guys, dito tayo ngayon sa Absolute Auto Works. So, si Brother Raymond, kabatch natin sa Lasal. So, ito yung shop nilang bago. So, solid. Laki. So, ginagawa pa sa may Banawi sa malapit. Likod lang siya ng Z-Square. Ganda ng pwesto nila. So, sa VF3, dito natin papakabit yung rear shocks natin. So guys, ito na yung shocks niya. So, stock na VinFast. So, saktong-sakto. May konting adjustment lang na gagawin. Ito ngayon sasabi nila. So, kailangan tabasin lang. Konti. Konti lang naman. Kaya yun. Medyo kaya. So guys, ito yung sa VinFast na shocks. So, tingnan natin laro ito. Ito siya. Tabi lang natin to. Para kung mayroong may kailangan, balik na lang natin. Anong kabila, Brad? Konti lang pala yan, no? So guys, ito yung adjustment na sinasabi ko. So medyo tatabasin mo lang kaliwat kanan. So, okay, makita ko sa inyo paano gagawin. Ano ginawasan? Ha? Ngunit. Kabilaan. Yung baba lang. Ay, konti. Konti. Kabilaan. Dali gawin. Kabilaan. Tangin na. Ano lang basic lang eh. Di bro. Tapos na yung shocks natin, napalitan na nila kuya. So naka KYB na to. Test drive natin ngayon dito. Pagpasok pa lang, may alon na eh. Preno ulit, tapos yan, neutral then drive. Yeah. So first time mag-drive si Brother Way. Oo. VF3, number 1. Ikaw na naglagay ng TPM eh. So Lazada lang naman yan eh. Pag nakita mo bro yung mga naka-modified na VF3, katuwa. Nakita mo yung story ko, nag-Vietnam ako. Ay, may power din. Oo, Aliw ba? tuling yan bro. Sarap ah. Oh. Wow. Despite na pinalitan mo ng All-Terrain, no? Oo. Halos wala din. Eh, no? May talaga, may oomph siya, hindi Hindi ka maiinip pala. Hindi bro, hindi. Ano yun? PF34. Nice. Okay. May ikot pala dito. The next day. And guys, so isang araw pa lang nung nakabit yung KYB Ion shocks natin dito sa VinFast natin. And sa akin, personally, sobrang ganda na naging effect niya. Meron pa tayong further test kasi bukas, meron pa tayong shoot sa May Kawayan, Bulacan. So, dadalhin pa natin sa NLEX tsaka Skyway para malaman ko rin kung anong magiging feedback ko. Tsaka ko isasuggest, update ko kayo kung kamusta magiging experience natin dito sa KYB hack natin. Tapos nga pala guys, so samahan nyo ako nung nakausap natin si Brother Raymond kahapon sa Absolute Auto Works. Gumagawa lang sila ng mga bodyworks eh. So saktong-sakto si Montero, mga tama siya sa rear bumper niya. So papagawa natin doon, iiwanan natin, siguro mga 2 to 3 days lang naman daw yun. Papabalik lang natin sa bahay. So pupunta tayo ngayon sa Absolute Auto Works. Kay Montero, so, may tama yung likod niya, so dad ko yung gumagamit nito madalas. So may mga tama. Usually sa lahat, sa likod eh. So kadalasan dito sa likod. So medyo marami. So ito yung papagawa natin kay Brother Raymond. Tapos after natin paggawa to,
papadetail na rin natin. So si VF3, charge muna natin sa bahay. Si Sea Lion 6 muna gagamitin natin. Guys, tara. So yun guys, so on the way na tayo ngayon sa Absolute Auto Works. Kayang-kaya naman nila Brother Waymon na mapaganda yung bumper ni Montero. So medyo marami siyang tama. So yung daddy ko hindi na masyado napapansin yung likod. Pagka si BYD, Sea Lion 6, saktong-sakto ngayon, EV mode muna. Huwag kakalimutan na gamitin din minsan yung gasolina para hindi siya mapanis. Ayun guys, so dito na tayo sa Idgalig Street. So dulo lang siya, number 31. Halos ano na siya, pagkanan mo sa Z-Square, halos nasa dulo lang siya. So guys, ito yung damage. Tama eh. Pero ito yung pinaka-major eh. Itong likod. Ay, rear bumper. Nasulit na po, nasulit. Inipon mo. Pababalik lang natin sa bahay. So, iniwan na natin si Montero sa Absolute Auto Works. Bala na si Brother Way dun sa mga tama ni Montero. Papakita ko sa inyo guys kasi ang dami nagtatanong sa atin dun sa charger ni VF3. So, ito siya guys, oh, mga bagong kuha ng VF3 nila. So, guys, highly recommended na meron kang breaker. So, dedicated breaker para dun sa charger mo. So, ito yung charger natin. So, ito na yung third generation ng VinFast charger na meron siyang bag na kasama, pati box. So, sa mga nagtataka kung bakit white siya. So, third generation na to. And then, ang pinakamaganda pa dito sa third gen natin is, sa tingin ko, personally, di pa tayo nakaka-experience ng fault dito. So, sa akin, mas ideal itong si third gen. So, ito siya guys. And then, dapat nga pala, pag nagcha-charge kayo, so pag nag-full charge kayo, nagre-red siya. So, may fan pa yan. Hintayin niyo siya muna mag-cool down bago niyo siya patayin or bago niya siyang i-off dito sa breaker. Kasi ang nangyari sa atin dati, nung naka-black charger tayo, pagka full charge, pinapatay ko kagad. Ko alam na dapat pinapa-cool down muna siya hanggang mag-off yung fan. Tsaka pag nag-off yung fan, tsaka mo siya i-off. Ang nangyayari dati, pagka full charge natin, off kagad yung ano. So siguro doon nasira yung original nating charger. So yun, para sa mga bagong may VF3, huwag nyo muna kagad papatayin. Hintayin nyo muna siyang mag-cool down. Then next na mga nagtatanong sa akin about sa VinFast is paano doon na maintain daw to. So yung pinaka-cladding natin sa VF3. So dami nagtatanong kung paano daw na maintain to. So guys, meron lang tayong binili sa Lazada o Shopee. Hindi ko na maalala kung saan ko nabili to. Pero parang siyang plastic parts repair siya. So parang polishing and maintenance siya sa mga black cladding natin. Ayun ko, ako nakapapansin nyo itong maraming talsik dito Ayan na. So ngayon, papahiran lang natin itong product na to. Papakita ko sa inyo sa dito. So ito guys yung itsura niya pag naglagay ka. Tapos papahid mo lang ng konti. So dump ka lang ng konti dito. Paikot. So nilalagyan ko siya. So yan, naglalagay ng konti. Paikot. Hanggang mapuno mo siya. Tapos, ikot mo lang. Pakita ko sa inyo yung finished product mamaya. So, yung mga marks ng sa tire black, tanggal siya. Ito siya guys, Punasan mo lang itong excess. Okay. So guys, ganyan yung pag-maintain ko sa kanya. So, ang dami nagtatanong bakit to parang bago pa rin yung natin, pinaka-cladding. So, every car wash, nilalagay ko to. So, syempre sa car wash, di na nilalagay ito. Sarili ko na to. Ito yung nilalagay natin lagi. Parang bago pa rin yung cladding. So, ito guys. Ayan, kinis Kita niya guys? Tingnan yung diferensya kanina. Ayan Yung kanina, puro may mark na parang stain. Tanggal na siya. So, every car wash, ako na gumagawa nito sa bahay. Madali lang ito. Wala pang 5 minutes, tapos na to. Ayan siya. Malinis. So, yun yung ginagamit natin para doon sa mga cladding. So, ito pa. Kabilang side naman, papakita ko sa inyo. So, ang dami yan. Hindi kaya yan ng punas-punas So, medyo siya, sa tire block na to. Yun kita nyo. So, ang maintain yan, kuha lang tayo ng konti. Tapos, dump natin dito. Ayan tanggal. Kung ang pahid pa lang, wala na So, kung sakaling kulang, dagdagan nyo lang. Sa case na to, medyo nagkulang na. So, yun lang naman guys yung ating pinaka-maintenance lang natin. So, after ng car wash, ako na mismo nag-a-apply. Parang protection na rin. So, ito siya guys. Sobrang kinis.
Bubukas nga pala, meron tayong shoot sa Mekawayan, Bulacan. So dito natin ma-highway test yung KYB Eon shocks natin. Kung sakaling okay siya, sasuggest ko sa inyo na magpa-upgrade kayo ng Hyundai Eon na KYB shocks versus sa stock. So bukas, sana mag-aalaman sa NLEX pati sa Skyway kung kamusta yung ride niya, and kung pag stable talaga, palitan nyo na rin yun sa inyo. The next day. On the way tayo ngayon sa Mekawayan. So dito natin masusubukan yung suspension niya. Pagka okay to, pwede kong i-suggest to. Hindi para sa lahat siguro to since iibahin mo yung sa suspension niya. Pero kung sakaling maging okay siya, i-advise ko sa inyo. So dito tayo sa Mekawayan sa parokya ni San Isidro Roque. So papunta tayo ngayon sa Absolute Auto Works. So check natin si Montero kung kamusta na yung repainting to sa rear bumper niya. Tapos bukas nga pala guys, pupunta tayo sa Mias. So early morning ang punta natin. Holiday. So sakto, wala naman traffic yan. Yun ang magiging lakad natin bukas. Tapos di ko lang alam kung Friday or Saturday. Gustong magkita ng mga VF3 users na taga North. So baka sa Malolos ang pinakaano natin, meet up point. I-update ko kayo guys sa sa final location natin for the North meet. Parating lang natin dito sa Absolute Auto Works. So si Montero, nasimula na nila kanina, pero baka by tomorrow or Friday tapos na siya. So buffing na lang daw ang kailangan. So ito na siya. Habol na yung kulay. Yun, no? So, nung nakita nyo yung before nito, talagang daming tama. Yung nabawasan ngayon. So, balikan na natin ito bukas, guys. And guys, so kababalik lang natin sa bahay. Galing tayo sa shoot sa Mekawayan, Bulacan. Sobrang init. Sobrang init talaga. Pero grabe guys, yung lamig ni VF3. Hindi tayo nagkaroon ng problema. Sobrang lamig sa loob. Kailangan pang bawasan yung fan speed. Nga pala guys, dun sa update natin sa KYB shocks natin. Guys, galing tayo sa highway. Sobrang solid yung takbo niya. So, I think kung mag-upgrade kayo sa KYB Eon shocks, highly recommended. Masasuggest ko mag-upgrade kayo. So ngayon, ang pinakakailangan na lang hanapin natin na kapares niya or yung kanyang pinaka-similar is yung kanyang front shock. So yun na nga hanapin natin ngayon. Yun na lang naman din ang kulang. Pero yung sa rear natin, walang problema. Sobrang sakto yung KYB na Eon shocks. Although, yung sa warranty niya, hindi ko lang alam kung ma-avoid yung warranty niya. Pero ako, tinuloy ko na lang din kasi malayo yung ride niya. Pero pwede na. Kumaga, malayo na yung ride niya compared sa stock. Pero compared sa mga upgraded talaga na para sa VF3 tulad ng Tain, malayo siya. Kumbaga, stock suspension niya, tagtag pagdating sa KYB Hyundai Eon shocks, malaki yung tinalon niya. So, pag kinumpare mo pa siya sa Tain na suspension system, malayo ulit. So, sobrang ganda na ng upgrade niya for its price. Maganda na. So, yung front na lang talaga pinakakailangan nating hanapin. Tapos yung guys, bukas pupunta tayo sa Mias, sa Manila International Auto Show. Unfortunately, wala ata si VinFast doon. Kung di ako nagkakamali, sa kabilang event si VinFast mag-a-attend. Sa susunod na video ulit. Ayun guys, abangan nito. Salamat!